Sa gabing ito, habang kumikislap ang mararangyang ilaw sa loob ng mansyon ng mga Valmonte, isang babae ang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan at nilalamig sa kanyang alaala. 5 taon na ang nakalilipas nang itaboy siya palabas sa tarangkahang ito na parang isang basahan, habang ang babaeng umagaw sa lahat ay nakadungaw mula sa bintana na may ngiting tagumpay. Pero ngayong gabi, hindi siya narito para magmakaawa o lumuha. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Narito siya para bawiin ang kanyang dugo at laman. At sisiguraduhin niyang ang bawat patak ng ulan na tumama sa kanya noon ay magiging bagyo na wawasak sa kanila ngayon. Tanga! Alam mo ba kung magkano ang halaga ng basong yan? Mas mahal pa yan sa buhay mo. Ang matinis na boses ni Donatella ay umalingaw sa buong sala, kasabay ng tunog ng pagkabasag ng mamahaling kristal na humampas sa marmol na sahig. Ang mga pira-pirasong bubog ay kumalat sa paanan ng isang nanginginig na katulong na halos lumubog na sa kinatatayuan dahil sa takot. Nakapamaywang si Donatella, suot ang kanyang sutlang bestida na kulay dugo, habang ang mukha niya ay puno ng pandidiri. Tila ba ang pagkakamali ng katulong ay isang personal na insulto sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhang iyon, bumukas ang mabigat na pintuan ng mansyon. Pumasok ang hangin ng gabi, malamig at may dalang amoy ng ulan, kasabay ng paghakbang ng isang pares ng itim na sapatos na may takong. Si Maribel Alonso. O sa pagkakataong ito, kilala siya bilang Nurse Bella. Hindi na siya ang babaeng probinsyana na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin. Ang Maribel na nakatayo ngayon sa may pintuan ay nakasuot ng malinis at plansadong uniforme, ang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay walang bahid ng emosyon. Ang kanyang mga mata, na dati laging basa ng luha, ngayon ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Napahinto si Donatella sa pagwawala nang maramdaman niya ang presensya ng bagong dating. Lumingon siya at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka at inis. "Sino ka naman?" Asik ni Donatella habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. "Wala akong naaalalang umorder ako ng bagong katulong at bakit hindi ka dumaan sa likod?" Humakbang palapit si Maribel. Bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila ritmo ng isang digmaan na siya lang ang nakakaalam. Tiningnan niya ang nanginginig na katulong sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahang inangat ang tingin kay Donatella. Walang takot, walang pag-aalinlangan. "I am not a maid, Mrs. Cruz," sagot ni Maribel sa isang boses na mahinahon ngunit matalas, gamit ang Ingles na puno ng profesionalismo. "I am Nurse Bella, the specialized physical therapist hired by Attorney Gozon for Mr. Severino Valmonte." Saglit na natigilan si Donatella. Hindi siya sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanya ng Mrs. Cruz, sa halip na ma'am o senora, ay isang tahimik na sampal, isang paalala na kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya kasal sa pamilyang Valmonte. The therapist. Mapang-uyam ng ngiti ni Donatella, bagaman halata ang pagkairita sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Maribel, sinuri ito mula ulo hanggang paa na parang isang produktong may sira. "You look expensive. Sayang lang ang pera ni Tito Severino. Ang kailangan niya ay himala, hindi isa pang babaeng nagpapanggap na magaling." Nanatiling tuwid ang tayo ni Maribel. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumbatan ang babaeng ito na sumira sa buhay niya at nagpahirap sa kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit, ngunit pinigil niya ito. Ang galit ay isang luho na hindi pa niya kayang bayaran ngayon. Kailangan niyang maging bato. "I deliver results, not miracles." Malamig na sagot ni Maribel. "At kung mamarapatin niyo, gusto ko nang makita ang pasyente. I prefer not to waste time on unnecessary conversations." Nalaglag ang panga ni Donatella sa tabas ng dila ng nurse. Bago pa siya makabuelta,
Tinalikuran na siya ni Maribel at naglakad patungo sa hagdanan na tila ba siya ang tunay na may-ari ng bahay at si Donatella ay isang bisita lamang na maingay. Nang makapasok siya sa kwartong inilaan para sa kanya, doon lamang pinakawalan ni Maribel ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Sumandal siya sa nakasarang pinto at naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang pamilyar na amoy ng mansyon, amoy ng lumang kahoy at mamahaling wax ay nagpaalala sa kanya ng mga araw na nagtatago siya dito kasama si Elias. Ang mga araw na puno ng takot pero puno rin ng pagmamahal. Ngayon, wala na si Elias at ang pagmamahal ay napalitan na ng layunin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan sa ikalawang palapag, tanaw ang malawak na hardin sa likod ng mansyon. Madilim na at ang ulan ay nagsisimula ng pumatak muli. Ang kanyang paningin ay dumako sa dulong bahagi ng lupain kung saan nakatayo ang isang lumang istruktura na gawa sa bato at kahoy, ang dating tinutuluyan ng mga hardinero na ngayoy ginawang bodega. Doon nakatago ang kanyang puso. Nakita niya ang isang aandap-andap na liwanag mula sa maliit na bintana ng lumang bahay. Isang lampara, may tao sa loob. Napahawak si Maribel sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa hamog. Tila sinusubukan niyang abutin ang distansyang namamagitan sa kanya at sa kanyang mga anak. 5 taon. 5 taon niyang tiniis na hindi sila mahawakan, hindi maamoy, hindi marinig ang kanilang mga tawa. 5 taon ng pag-iipon, pag-aaral, at pagpapalakas para sa sandaling ito. Ellie, Mara, nibulong niya sa hangin at ang boses niya ay nabasag sa gitna ng katahimikan. Nandito na si Mama. Konting tiis na lang mga anak. Konting tiis na lang. Biglang may nahagip ang kanyang mga mata sa ibaba. Isang figura ang naglalakad sa ilalim ng ulan. May dalang payong at isang basket na tinatakpan ng tela. Si Kadia, ang matandang mayordoma, ay mukhang lalong tumanda at pumayat. Nakita ni Maribel kung paano lumingon-lingon si Kadia sa paligid, tila takot na may makakita sa kanya bago nagmamadaling tumungo sa lumang bodega. Kumirot ang dibdib ni Maribel. Utang na loob, naisip niya. Utang niya ang buhay ng kanyang mga anak sa babaeng iyon. Pero bakit kanina, noong nagkasalubong sila sa pasilyo, ni hindi siya tinapunan ng tingin ni Kadia? Bakit parang may itinatago ito? Pinatay ni Maribel ang ilaw sa kanyang kwarto at naupo sa gilid ng kama, nakinig sa tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Puno ng mga sikretong pilit ibinabaon sa limot. Ngunit ang katahimikan ay biglang napunit. Mula sa malayo, sa direksyon ng lumang bodega na nakabukas ang bintana, may narinig siyang tunog. Hindi ito tunog ng hangin o ng ulan. Ito ay isang ubo, isang tuyo, malalim, at sunod-sunod na pag-ubo ng isang bata na pilit na pinipigil upang hindi makalikha ng ingay. Napahawak si Maribel sa kanyang dibdib. Ang tunog na yon ay parang karayom na tumusok sa kanyang puso. Alam ng instinto ng isang ina ang tunog ng sakit ng kanyang anak. May sakit ang isa sa kanila at nasa labas sila sa gitna ng lamig at ulan habang siya ay nakahiga sa malambot na kama. Sa gabing iyon, hindi natulog si Maribel. Ang bawat pag-ubo na naririnig niya sa hangin ay isang paalala kung bakit siya nagbalik at kung bakit hindi siya titigil hanggat hindi nasusunog sa impyerno ang mga taong naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Ang silid ni Severino Valmonte ay amoy gamot at luma. Isang amoy na tila nanunuot sa bawat sulok ng marangyang kwarto na yon na nakasara ang mabibigat na kurtina kaya't kahit tanghaling tapat ay tila gabi sa loob. Sa gitna ng dilim, nakaupo sa kanyang wheelchair ang dating makapangyarihang Don, ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Payat, hukot, at puno ng galit sa mundo.
Pumasok si Maribel, dala ang isang tray ng agahan. Ang mainit na usok mula sa mangkok ng lugaw ay sumasayaw sa hangin. Kalmado ang kanyang bawat hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. "Good morning, Mr. Valmonte," bati niya sa tonong formal at walang bahid ng takot. Oras na para sa agahan. Dahan-dahang iniangat ni Severino ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pununo ng puot sa sinumang mangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Tiningnan niya ang lugaw na parang lason. "Alisin mo yan sa harap ko." Garalgal ang kanyang boses, mahina, ngunit puno ng lason. "Sabi ko ayoko niyan. Walang lasa. Pagkain niya ng baboy." Bago pa makapaglapag ng tray si Maribel sa mesa, mabilis na hinawi ni Severino ang mangkok gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ang porselanang mangkok ay lumipad sa ere at tumama sa dingding. Bago bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag, ang mainit na lugaw ay tumalsik sa malinis na puting uniforme ni Maribel at ang ilan ay kumalat sa mamahaling carpet. Nanatiling nakatayo si Maribel. Hindi siya kumurap. Hindi siya sumigaw. Naramdaman niya ang init ng lugaw na tumatagos sa kanyang damit, dumidikit sa kanyang balat, ngunit mas mainit ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ito ang lalaking nagtakwil sa kanyang asawa. Ito ang lalaking dahilan kung bakit nagdurusa ang kanyang mga anak. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa hangin bago ang bagyo. "Mr. Valmonte," sabi ni Maribel, ang boses ay mababa at matigas. "Kung gusto niyo ng pagkain ng tao, umasal kayo bilang tao. Hindi kayo hari dito, pasyente ko kayo." Natigilan si Severino. Sa loob ng 5 taon mula nang ma-stroke siya, walang sino man ang nangahas na sumagot sa kanya ng ganoon. Lahat ay nanginginig sa takot o di kaya'y nagmamadaling lumabas. Pero ang babaeng ito, nakatayo lang siya doon, pinupunasan ng mantsa sa kanyang damit na parang wala lang nangyari. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Donatella. Suot ang kanyang pambahay na mukhang gown sa isang fashion show. Nakita niya ang kalat sa sahig at agad na nagtakip ng ilong. "Oh my God! Tito Severino," tili ni Donatella, sabay baling ng matatalim na tingin kay Maribel. "Anong ginawa mo? Sinabi ko na sa'yo na sensitive siya. You are incompetent. Get out. You're fired." Akmang hahawakan ni Donatella si Maribel sa braso para kaladkarin palabas, ngunit isang garalgal na boses ang pumigil sa kanya. "Bitawan mo siya." Napahinto si Donatella at gulat na napatingin kay Severino. Ang matanda ay nakatingin kay Maribel. Hindi na nanlilisik, kundi nanunuri. May kakaibang kislap sa mata ng matanda. Pagkamangha sa tapang na ipinakita ng nurse. "Hayaan mo siyang maglinis," utos ni Severino kay Donatella. "At ikaw, lumabas ka. Ang ingay ng boses mo ay mas masakit pa sa ulo ko kaysa sa lugaw na to." Namula si Donatella sa hiya at inis. Padabog siya ngang lumabas ng kwarto, ang tunog ng kanyang takong ay mariing humahampas sa sahig bilang protesta. Naiwan silang dalawa. Kumuha si Maribel ng basahan at tahimik na lumuhod para linisin ang kalat. Habang pinupulot niya ang mga bubog, napansin niya ang binti ni Severino na nakalawit sa wheelchair. Nakataas ng bahagya ang pantalon nito at doon, nakita niya ang isang mahabang peklat malapit sa tuhod. Natigil si Maribel. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Pamilyar ang peklat na iyon. Si Elias, ang kanyang yumaong asawa, ay may eksaktong peklat sa parehong lugar. Nakuha ni Elias yon noong bata pa siya, nang mahulog siya sa puno habang tumatakas sa kanyang ama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel habang nakayuko. "Mag-ama nga kayo," naisip niya. "Pareho kayong may peklat ng katigasan ng ulo at pareho kayong nagdulot sa akin ng sakit." Tumayo siya at hinarap muli ang matanda.
Wala na ang takot. Tanging profesionalismo na lang ang natira. Lilinisin ko ito, Mr. Valmonte. Pagkatapos, iinom kayo ng gamot at kakain kayo. Dahil kung mamamatay kayo sa gutom, mawawalan ako ng trabaho at kailangan ko ng pera. Prangkang sabi niya. Sa unang pagkakataon, hindi sumigaw si Severino. Sumandal lang siya sa kanyang upuan at tumingin sa malayo. Nang dumating ang oras ng gamutan, kinuha ni Maribel ang lalagyan ng tableta sa ibabaw ng mesa. Napakunot ang kanyang noo. Ayon sa medical chart na binasa niya kanina, dapat ay amlodipine at warfarin ang iniinom ng matanda. Pero ang laman ng lalagyan ay mga tabletang kulay asul na walang marka. Sino ang naglalagay ng gamot dito? Tanong niya. Si Donatella. Maikling sagot ni Severino. Siya lang ang may hawak ng susi ng medicine cabinet. Ibinulsa ni Maribel ang isang tableta nang hindi napapansin ni Severino. May hindi tama. Bulong ng kanyang isip. Ang mga gamot na ito ay hindi pamilyar. Ito ba ang dahilan kung bakit lalong humihina ang matanda sa halip na gumaling? Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon nang sumapit ang gabi pagkatapos niyang patulugin si Severino na sa wakas ay kumain ng kaunting prutas dahil sa pilit ni Maribel. Lumabas siya papunta sa likod bahay para itapon ang mga basura ng medical supplies. Madilim na sa labas. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at may amoy ng basang lupa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa poste ng ilaw sa di kalayuan. Bit-bit ang itim na plastic bag, naglakad si Maribel patungo sa malalaking basurahan malapit sa gate ng service area. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig na nagtatago sa damuhan. Akmang bubuksan na niya ang takip ng basurahan nang bigla siyang makarinig ng kaluskos. Huminto siya. Ang tunog ay nagmumula sa likod ng malaking drum ng basura. Tunog ito ng plastik na kinakalkal, ng mga kamay na naghahanap ng kung ano. Pusa lang siguro. Bulong niya sa sarili para pakalmahin ang kanyang kaba. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa likod ng drum. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi pusa ang nakita niya. Sa ilalim ng madilim na anino ng pader, may isang maliit na bata. Gusgusin ang damit, walang sapin sa paa, at nanginginig sa lamig. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng pritong manok na nakuha mula sa basura. Marahil ay tira-tira mula sa hapunan ni na Donatella. Akmang kakagatin na ng bata ang maruming pagkain nang maramdaman nito ang presensya ni Maribel. Lumingon ang bata at ang liwanag ng poste ay tumama sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Ang mga matang yon, ang ilong na yon, kahit nababalutan ng dumi at grasa, kilalang kilala niya ang mukhang iyon. Iyon ay si Eli, ang kanyang anak. Ang apo ng bilyonaryong si Severino Valmonte ay namumulot ng basura sa sarili niyang bakuran para lang may makain. Nakita ng bata si Maribel. Sa takot na baka pagalitan siya, mabilis itong tumakbo palayo, bit-bit ang buto ng manok, at naglaho sa dilim patungo sa lumang bodega. Naiwan si Maribel na nakatayo sa gitna ng mga basurahan. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa basang semento. Ang sakit na naramdaman niya kanina nang makita ang peklat ni Severino ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang galit ay sumabog sa kanyang dibdib, mainit at mapanganib. Wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Susunugin niya ang bahay na ito kung kinakailangan. Ang figura ni Eli ay naglaho sa dilim, ngunit naiwan ang isang bahagi ng puso ni Maribel na tila pinunit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyon kung saan naglaho ang kanyang anak. Habang ang isang mainit na patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang matinding kirot na sumasagi sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pinsalang pisikal.
Biglang may nahagip ang kanyang paningin. Sa basang semento, sa mismong kinatatayuan kanina ni Ili, ay nakalapag ang isang maliit na bagay. Isang laruang kahoy na hugis kabayo, lumana, at may mga gasgas, ngunit may bahid pa rin ng pintura. Kilalang kilala ni Maribel ang laruang yon. Ito ang paboritong laruan ni Elias noong bata pa siya, na ibinigay niya sa kanilang mga anak bago siya namatay. Kinuha niya ang laruan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos niya ang magaspang na kahoy. Ang bawat gasgas ay tila isang sugat sa kanyang puso. Ito ang patunay. Ito ang kanyang dugo at laman, nagtatago sa dilim, nagugutom. Hindi na siya nag-atubili. Tinalikuran niya ang malawak na mansyon at ang marangyang buhay na pilit ipinapamukha sa kanya ni Donatella. Ang tanging niyang nakikita ay ang lumang bodega, ang tanging ilaw na nagbibigay pag-asa sa dilim na bumabalot sa kanyang buhay. Naglakad siya sa basang damuhan, tinahak ang landas patungo sa lumang istrukturang pinaghihinalaan niyang kuta ng kanyang mga anak. Ang malamig na hangin ay tumatama sa kanyang mukha at ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay lalong nagpakaba sa kanya. Narinig niya ang pagaspas ng mga dahon at ang malakas na pagtawag ng isang ibon sa malayo. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang kanyang mga anak. Nang makalapit siya sa bodega, nakita niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Pumasok siya. Dahan-dahan, ang kanyang puso ay halos lumabas na sa dibdib. Ang loob ng bodega ay maliit, puno ng mga lumang gamit at alikabok. Ngunit may isang sulok na malinis at maayos. Doon, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang gasera, nakita niya si Kadia. Nakaakbay ito sa dalawang bata na mahimbing na natutulog sa isang simpleng higaan na gawa sa lumang kumot at karton. Si Eli at Mara. Ang dalawang bata ay payat, ngunit ang kanilang mga mukha ay malinis. Mahimbing silang natutulog, tila walang kamalay-malay sa kahirapang pinagdadaanan nila. Sa paningin ni Maribel, para silang dalawang anghel na nahulog mula sa langit, ngunit napunta sa impyerno. Napaluha si Maribel. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha habang tinititigan ang kanyang mga anak. 5 taon. 5 taon niyang tiniis na hindi sila mahawakan, hindi maamoy, hindi marinig ang kanilang mga tawa. 5 taon na nagdurusa, nagtatago, nagpapanggap. Naramdaman ni Kadia ang presensya ni Maribel. Dahan-dahan itong lumingon at nang makita niya ang kanyang bisita, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa una ay takot ang nakita sa kanyang mukha, ngunit ito ay napalitan ng relief at lungkot. Hindi nagsalita si Kadia, hindi rin nagsalita si Maribel. Tumakbo lang siya patungo sa matandang mayordoma at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanilang pagkakayakap ay puno ng libu-libong salita na hindi nila kayang sabihin. Ang kanilang mga luha ay nagsama, mainit at mapait. Habang magkasama silang umiiyak ng tahimik, pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaaring makagising sa mga bata. Nang kumawala sila sa pagkakayakap, dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang pisngi ng mga bata. Ang lambot ng kanilang balat ay tila nagpapagaling sa lahat ng sugat sa kanyang puso. "Mama!" bulong niya. Biglang gumalaw si Mara. Unti-unti nitong idinilat ang mga mata. Nang makita niya si Maribel, kinusot nito ang kanyang mga mata. Tila nagtataka. "Kayo po ba ang anghel na nagpapadala ng gamot kay Lolo Kadia?" Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay inosente at mahina. Tila musika sa tainga ni Maribel. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. "Oo, anak," sagot niya, at narinig niya ang sariling boses na nanginginig. "Ako ang anghel mo." Ngunit agad na nagbago ang mukha ni Kadia. Napasulyap ito sa pinto. "Delikado ka dito, Maribel," bulong ni Kadia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May balak si Donatella. Gusto niyang ibenta ang lupa ng bodega. Baka matuklasan niya tayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Maribel. "Ibenta?"
Ang lupain na ito ay parte ng mansyon. Kung ibebenta ito, saan pupunta ang kanyang mga anak? Bago pa siya makasagot, may narinig silang tunog. Isang tunog ng mga takong na humahampas sa labas ng bodega. Mabilis, mabigat, at papalapit. Mabilis! Sinong nasa loob? Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa labas. Si Donatella. Nagkatinginan si Maribel at Kadia. Nag-aalala ang mukha ni Kadia. Ngunit determinasyon ang nakita sa mga mata ni Maribel. Narinig nila ang paghampas ng kamay ni Donatella sa pinto. Mariin at puno ng pagmamadali. Bukas, alam kong may tinatago ka dyan. Bumukas ng padabog ang pinto ng bodega at pumasok si Donatella na naglalagablab ang mga mata. Ang liwanag mula sa labas ay sumilaw sa kanyang mukha na nagpakita ng mas matinding galit kaysa dati. Mabilis niyang nilibot ang paningin at nang makita niya si Maribel sa loob kasama sina Kadia at ang dalawang bata, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong ginagawa mo rito, Nurse Bella? Tanong ni Donatella. Ang boses ay matinis. At ano to? Isang daycare center? Ang baho! Bakit may mga bata rito? Bago pa makasagot si Kadia, mabilis na humakbang si Maribel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak kahit pa kapalit nito ang kanyang sariling dangal. Minamarkahan ko po ang lugar, Mrs. Cruz. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay malamig at profesional. Tila walang anumang emosyon. May report po kaming natanggap na may outbreak ng flu sa ilang bahagi ng bayan. Bilang isang nurse ng pasyente na may mahinang resistensya, responsibilidad kong i-assess ang lahat ng posibleng pinagmulan ng sakit. At ang lugar na ito, kung saan may mga bata, ay isang high-risk area para sa kontaminasyon. Nagulat si Donatella sa agarang paliwanag. Halata ang pagtataka sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga bata na nakakapit sa damit ni Kadia. Ang kanilang malalaking mata ay puno ng takot. Mga peste lang yan, mapanguyam na sabi ni Donatella. Mga ampon ni Kadia. Akala mo kung sinong anak ng Balmonte. Napakabaho at nanghihingi lang ng awa. Dapat lang napaalisin na sila rito. Magbibigay lang ng sakit sa Tito Severino. Nanginginig ang buong katawan ni Maribel. Ang mga salita ni Donatella ay parang matatalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak ay tinawag na peste. Ang kanyang mga anak ay itinuturing na sakit. Ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang pagpapanggap. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Mrs. Cruz, kung paalisin niyo sila sa ganitong panahon, saan sila pupunta? Tanong ni Maribel. Pinilit maging praktikal ang kanyang tinig. Ang masamang kalusugan ng mga batang ito ay mas malaking panganib sa kalusugan ni Mr. Balmonte. Mas madali silang magdala ng sakit kapag mahina sila at walang matirahan. Mas maigi kung mananatili sila rito sa isang kontroladong kapaligiran. They can even do light chores around the mansion, which would save you money on hiring extra help. Nag-isip si Donatella, ang kanyang mukha ay halatang nagtataya sa pagitan ng inis at pagtitipid. Ang ideya ng libreng trabaho ay tila mas kaakit-akit kaysa sa kanyang pandidiri. Sabi ni Donatella, puno ng pagkasuklam. Sige, manatili sila. Pero kung magkakasakit ang Tito Severino dahil sa kanila, ikaw ang mananagot, Nurse Bella. At siguraduhin mong hindi sila magkakalat ng kahit anong basura sa mansyon. Kung hindi, mag-iimpake kayong lahat. Pagkatapos ay lumabas si Donatella sa bodega. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis na lumayo. Nang makalabas si Donatella, bumagsak ang tensyon sa loob ng bodega. Napaupo si Maribel sa isang lumang kahon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit sa kanya si Eli at Mara. Tiningnan nila si Maribel ng may pagtataka at bahagyang takot. Ang inosenteng mga mata ni Mara
ay nakatitig sa kanya, tila nagtatanong kung bakit napakasama ng tingin ng babaeng ito. Ate! Mahinang sabi ni Mara, tila nag-aalangan. Bakit po kayo galit? Sinabi po kasi ni Ate Donatella na huwag kaming lumabas. Kumirot ang puso ni Maribel. Ang kanyang mga anak ay natatakot sa kanya. Akala nila, kaaway siya. Anak. Hindi niya napigilan ang pagbulong, ngunit agad niyang itinuwid ang kanyang sarili. Hindi ako galit sa inyo, Mara. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ayokong magkasakit kayo. Nag-aalangan pa rin ang mga bata. Ramdam nila ang tensyon sa pagitan ni Maribel at Donatella at hindi nila maintindihan kung bakit ang babaeng nagbigay sa kanila ng candy ay biglang naging malamig. Mabilis na pinunasan ni Maribel ang luha sa kanyang mata. Kumuha siya ng isang bar ng mamahaling tsokolate mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang tsokolate na dapat sana ay panghimagas ni Severino. Lihim niya itong inabot kay Ellie. Eto, bulong niya. Kainin niyo to. Huwag ninyong ipapakita kay Donatella. Kinuha ni Ellie ang tsokolate. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Si Mara naman ay sumisilip sa likod ng kanyang kapatid. Salamat po ate, sabi ni Ellie. Ang kanyang tinig ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Mama namin! Biglang sabi ni Eli habang kumakain ng tsokolate. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, puno ng pag-asa. Babalik din po siya para sunduin kami. Sabi po ni Lolo Cadia, mayaman po ang mama namin at maganda. Napakasakit sa loob ni Maribel. Ang kanyang sariling anak ay umaasa sa isang mayamang at magandang ina, habang siya mismo, ang tunay na ina, ay kailangan magpanggap na isang estranghero at tinitingnan na masama. Niyakap siya ni Cadia, tila naiintindihan ang sakit na nararamdaman niya. Kailangan mong maging matatag, Maribel, bulong ni Cadia. Para sa kanila. Tumango si Maribel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangako. Pangako na gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, isang gabi na naman, habang sinisimulan ni Maribel ang kanyang night shift sa kwarto ni Severino, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang pasyente. Hindi ito tulog. Ang matanda ay nagpapawis ng malakas at ang kanyang hininga ay naging mabigat at may kasamang kakaibang tunog. Nagsisimula siyang mangginig. Mr. Valmonte? Tanong ni Maribel, kinakabahan. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matinding pag-atake ang sumakop kay Severino. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-convulse ng marahas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Nagising ang matanda at tiningnan siya ng puno ng pag-aalala. Agad na hinanap ni Maribel ang botelya ng gamot. Ngunit nang makita niya ito sa bedside table, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang mga tableta sa loob ay hindi ang mga kulay asul na nakita niya kahapon. Puno ito ng maliliit, kulay puting tableta. Halata na pinagpalit ang laman ng botelya. Ang gamot na ito ay iba sa nakita niya. Ang mga kamay ni Maribel ay mabilis na gumalaw. Walang espasyo para sa takot o pag-aalinlangan. Ang profesionalismo ng isang nurse ang nangibabaw sa loob ng kanyang katawan. Ngunit sa kanyang kalooban, ang puso ng isang ina ay sumisigaw. Si Severino Valmonte ang may pananagutan sa kanyang pagdurusa. Ngunit siya rin ang tanging susi para makuha niya ang kanyang mga anak. Agad siyang bumaling sa emergency kit na laging nakahanda. Sa bilis ng kidlat, iniksyon niya si Severino ng gamot na pampakalma, sabay haplos sa noo ng matanda na basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na sinusuri ang bawat reaksyon ng katawan ng matanda. Alam niya na ang pagpapalit ng gamot ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Ngunit kailangan niyang panatilihing buhay si Severino. Habang pinapakalma niya ang matanda,
Mabilis niyang kinuha ang sample ng mga puting tableta. Nilagay niya ito sa isang maliit na plastic bag at inilagay sa pinakaloob na bulsa ng kanyang uniforme. Ito ang kanyang trump card. Ito ang kanyang sandata. Nang bumalik sa normal ang paghinga ni Severino, lumabas si Maribel ng kwarto. Nakita niya si Donatella na naglalakad sa pasilyo, tila walang pakialam, habang may kausap sa telepono. Ganoon talaga. Narinig ni Maribel ang boses ni Donatella. Malapit na siyang mawala. Kailangan ko na lang ang konting tulak. Hinarap ni Maribel si Donatella. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Mrs. Cruz, mahinang sabi ni Maribel, ngunit sapat para marinig ni Donatella na agad na ibinaba ang telepono. Napakalaki ng sweldo ko para sa isang pasyenteng hindi gumagaling. Nagsalubong ang mga kilay ni Donatella. At ano naman ngayon? Ngayon, ang ibig sabihin niyan, patuloy ni Maribel, mas nilapit pa ang kanyang mukha kay Donatella. Ang kanyang boses ay naging halos bulong, ngunit puno ng banta. Ay alam ko kung anong ginagawa niyo. Alam ko kung anong gamot ang pinapalitan niyo. At kung may mangyari sa pasyente ko, hindi lang kayo ang mawawalan. Kung mamamatay siya, mawawala lahat sa inyo. Maging ang karapatan niyo sa kahit anong pamana. At sa tingin niyo, hindi ko kayang hanapan kayo ng problema sa batas? Nanlaki ang mga mata ni Donatella. Ang mapagmataas ng ngiti ay nawala sa kanyang labi. Ang kanyang mukha ay namutla. At ang takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang ganitong tapang mula sa isang nurse. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Donatella, at narinig ni Maribel ang panginginig sa kanyang boses. Talaga ba, Mrs. Cruz? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Mabuti pa, magpahinga na lang kayo at sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang insidenteng ito. Tinalikuran ni Maribel si Donatella at bumalik sa kwarto ni Severino. Iniwan ang babaeng nakatayo roon, nanginginig sa takot at galit. Nagtagumpay siya. Sa pagkakataong ito, si Donatella ang nakaramdam ng pangamba. Kinabukasan, nang magising si Severino, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay hindi na masakit tulad ng dati. Nakita niya si Maribel na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Binabasa ang kanyang medical chart. Mabuti na ba ang pakiramdam niyo, Mr. Valmonte? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay nagpakita ng kaunting pag-aalala na pilit niyang tinatago. Tinitigan ni Severino si Maribel. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang kaaway, kundi isang babaeng nag-aalaga sa kanya. Hindi siya takot at hindi rin siya sumisigaw. Nakita niya ang profesionalismo, ang pagtitiyaga, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang isang tao na hindi takot sa kanya. Salamat, mahinang sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay garalgal at tila hirap pa rin sa pagsasalita. Ngunit ang salitang yon ay taos puso. Ito ang unang beses na nakarinig si Maribel ng salamat mula sa kanya. Kahit paano, napangiti si Maribel. Ang salitang iyon ay isang maliit na tagumpay, isang maliit na hakbang patungo sa pagbawi niya ng lahat. Sa loob ng ilang araw, ang kalagayan ni Severino ay unti-unting bumuti. Sumusunod na siya sa mga tagubilin ni Maribel at unti-unti siyang nagsimulang magtiwala sa nurse. Ngunit sa bawat paggaling ni Severino, lalong nag-aalala si Maribel. Ang kanyang mga anak ay nagtatago pa rin sa bodega. At alam niyang hindi magtatagal ay makakahanap si Donatella ng bagong paraan para saktan sila. Isang hapon, habang nagtuturo si Maribel kay Severino ng mga ehersisyo sa paa, tumunog ang telepono ni Donatella na nakalagay sa mesa sa sala. Narinig nila ang mahinang boses ni Donatella na sumasagot. Hello? Sino to? Pagkatapos, narinig nila ang boses sa kabilang linya, matigas at may banta. Ang pautang mo sa kasino, Donatella.
Lumalaki na ang interes. Kung hindi ka makabayad sa 1 linggo, malalaman ng lahat ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Kasino? May utang si Donatella? Ito ang sagot sa kanyang tanong. Kaya pala desperado si Donatella na kunin ang lahat ng ari-arian ng Balmonte. Agad na tumayo si Maribel. Kailangan niyang magplano. Kung may utang si Donatella, mas desperado itong gumawa ng mas masamang bagay. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang matanda, bumaba si Maribel sa kusina para kumuha ng mainit na gatas. Ang mansyon ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang kanyang mga yabag sa sahig. Nang makadaan siya sa dining area, napansin niya ang isang bahagyang bukas na pinto sa likod. Ito ang pinto na patungo sa serbisyo. Napakunot ang kanyang noo. Palagi itong nakasara. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng pinto. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Mara. May hawak na isang piraso ng balat ng manok na nahulog mula sa platito ni Severino kanina. Ang bata ay may ngiti sa labi. Tila masaya sa kanyang nakita. Nang makita ni Mara si Maribel, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Takot na takot ang kanyang mga mata. Mabilis na itong tumakbo. Ate Bella, mahinang sabi ni Mara. Ang boses ay puno ng kaba. Kasi po. Ngunit bago pa makapagsalita si Maribel, nagulat siya nang biglang tumakbo si Mara sa direksyon ng kwarto ni Severino. Tila naghahanap ng pagtataguan o gustong ibalik ang balat ng manok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-aalala. Mara, wag dyan! Narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair. Si Severino, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa pinto. Nakita ni Severino si Mara. Ang dalawang mata ay nagtagpo. Ang mata ng isang matandang puno ng galit sa mundo at ang mata ng isang inosenteng bata na naghahanap lang ng pagmamahal. Nanlumo ako nang makita ko si Mara na nakatayo sa harap ni Severino Valmonte, hawak ang isang balat ng manok. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito ang plano. Hindi ito dapat mangyari. Ang bawat hibla ng aking katawan ay naninigas sa takot. Iniisip ang galit na sasabog mula sa matanda. Dahan-dahang gumalaw si Severino sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa aking anak. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kunot at galit. Naghahanda na ako para sa isang malakas na sigaw, para sa pagtulak ng balat ng manok sa mukha ni Mara. Ngunit ang salita na lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang inaasahan ko. Anong ginagawa mo rito, bata? Garalgal ang kanyang boses, ngunit may kaunting pagtataka. Nanginginig si Mara. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpapahiwatig ng matinding takot. Ngunit sa halip na tumakbo, inabot niya kay Severino ang natitirang kalahati ng tsokolate na lihim kong ibinigay sa kanya. Isang simpleng bar ng tsokolate, may kaunting lukot na sa balat. Lolo? Mahinang sabi ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Kasi po, masarap po ito, para po sa inyo. Ang inosenteng kilos na yon ay tila nagpatahimik sa hangin sa pagitan namin. Si Severino, ang lalaking walang awa at puno ng galit, ay tila natigilan. Ang matatalim niyang mata ay dahan-dahang bumaba sa tsokolate. Pagkatapos ay muling bumalik sa mukha ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, ngunit may kakaibang lambot sa tingin niya. Para akong pinipilipit sa sakit at saya. Masakit dahil nagugutom ang aking anak, ngunit masaya dahil sa kabila ng lahat, may kabutihan pa rin sa puso niya. At ang kabutihang iyon ay tila tumagos sa matigas na balat ng Balmonte. Sa mga mata ni Severino, nakita ko ang pagbabago. Mula sa galit, naging pagtataka. At pagkatapos ay isang bahagyang pagkilala. Tiningnan niya ang bata at pagkatapos ay ang larawang nakasabit sa dingding. Isang larawan ni Elias noong bata pa na may ngiti sa labi at kaparehong kislap sa mata. Dugo ay dugo.
Hindi matutukoy ang dugo ng Balmonte sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan. Ito ay nasa kanilang mga mata, sa kanilang mga ngiti, sa kanilang pag-asa. Humakbang ako palapit, ngunit bago pa ako makapagsalita, inabot ni Severino ang tsokolate mula sa kamay ni Mara. Dahan-dahan niya itong binalatan at nagulat ako nang dahan-dahan niya itong kinain. Sige, sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay tila may bahid na ng emosyon. Bukas, bumalik ka. Basahan mo ako ng dyaryo. Gulat na gulat ako. Si Severino Valmonte, na ayaw makakita ng sino man sa kanyang kwarto, ay nag-anyaya ng isang bata. Pero lolo, marami po akong gagawin sa bodega. Mahinang sagot ni Mara. Tila takot pa rin. Bukas, ulit ni Severino. Ngunit sa pagkakataong ito, may awtoridad na sa kanyang boses. Babasa ka ng dyaryo para sa akin. Walang dahilan. Kung hindi, hindi ko kakainin ang paborito mong tsokolte. Napangiti si Mara. Sa kanyang inosenteng isip, isang bagong kaibigan ang kanyang nakita. Opo, lolo. Masiglang sagot ni Mara. Agad akong lumapit at dahan-dahang hinawakan si Mara sa kamay. Mara, bulong ko. Kailangan na nating bumalik sa bodega. Magagalit si Lolo Cadia. Tiningnan ako ni Mara at ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Hindi niya maintindihan ang aking pagiging malamig kanina. Ngunit hinayaan niya lang akong hilahin siya. Nang kami ay paalis na, lumingon ako kay Severino. Nakita ko siyang nakatitig sa aming likuran. At nang bahagya siyang lumingon, nakita ko ang isang bagay na halos hindi ko kapani-paniwala. Isang munting ngiti na sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi ko nakita sa kanya kailanman. Habang naglalakad kami pabalik sa bodega, ang aking puso ay tila umaawit. Hindi pa tapos ang laban, ngunit meron na akong bagong kaalyado. At ang kaalyadong iyon ay ang mismong tao na gusto kong pabagsakin. Sa loob ng ilang araw, naging bahagi ng routine si Mara sa mansyon. Araw-araw, pagkatapos ng klase niya sa bahay kasama si Cadia, dahan-dahan siyang papasok sa kwarto ni Severino para magbasa ng dyaryo. Habang binabasa niya ang mga balita tungkol sa ekonomiya at politika, tahimik na nakikinig si Severino. Isang hapon, habang nagbabasa si Mara, napansin niyang palaging nakatingin si Severino sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga kamay ng matanda, ngunit may kakaibang haplos sa kanyang mga mata. Lolo, tanong ni Mara, bakit po kayo laging nakatingin sa kamay ko? Hindi sumagot si Severino. Sumandal lang siya sa kanyang wheelchair at pumikit. Sa isang sulok ng mansyon, sa pribadong opisina ni Donatella, nakaupo siya sa kanyang mesa, may hawak na isang piraso ng papel. Ito ay isang luma, punit-punit na larawan. Ang larawan ni Elias at Maribel kasama si Cadia. Nakuha noong ikasal sila. Ang mga mukha ni na Elias at Maribel ay punit na, ngunit ang mga mata ni Cadia ay malinaw pa rin. Matagal nang nakatago ang larawang ito. Natagpuan niya ito sa lumang drawer ni Cadia. Naisip niyang isa lamang itong lumang basura. Ngunit ngayon, sa bawat araw na nakikita niya si Nurse Bella na kumikilos sa mansyon at sa bawat tingin niya sa mga mata ng mga batang yon, may gumugulo sa kanyang isip. Ang nangiti ni Nurse Bella, ang kanyang mga mata, ang tapang na hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong tao. Hindi! Bulong ni Donatella sa sarili. Hindi siya pwedeng bumalik. Kinuha niya ang larawan at dahan-dahang itinapat sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinagdudugtong ang mga punit na bahagi ng larawan. Ang mga mata ni Maribel, na may parehong kislap ng paglaban at pait, ay dahan-dahang nagpakita. Imposible, sabi ni Donatella, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang Maribel na iyon ay dapat ng patay o nagtatago sa pinakamalayong sulok ng mundo. Biglang tumayo si Donatella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
at ang kanyang mukha ay namutla. Ang babaeng iyon, bulong niya, ang babaeng iyon ay bumalik. Nagyelo ang nangiti sa labi ni Donatella habang nakatitig siya sa lumang larawan. Ang mga punit na bahagi ng papel ay tila nagdikit-dikit sa kanyang isip, bumubuo ng isang katotohanang matagal na niyang pinilit kalimutan. Ang Maribel na yon, ang probinsyanang inapi niya, ay nagbalik. At ngayon, nasa ilalim ng kanyang ilong, nagpapanggap. Hindi ko to papayagan, bulong ni Donatella, ang kanyang boses ay tila huni ng ahas. Hindi ko hahayaang agawin niya ang lahat sa akin muli. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang utang niya sa kasino ay nagpapabalik-balik sa kanyang isip. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang tiyakin na walang sino man ang makakahadlang sa kanyang plano. Makalipas ang ilang oras, habang abala si Maribel sa paglilinis ng silid ni Severino, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ng mansyon. Lumabas si Kadia mula sa kusina at nang buksan niya ang pinto, pumasok ang dalawang puls. Narito po ba si Nurse Bella? Tanong ng isang pulis. Napakunot ang noo ni Maribel. Ako po si Nurse Bella, bakit po? May report po kaming natanggap na nawawalan ng mamahaling alahas si Mrs. Cruz. Sabi ng isa pang pulis, habang ang kanilang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. At kayo po ang huling nakita sa kwarto ni Mrs. Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Alahas? Ito ang bitag. Alam niyang ito ang gagawin ni Donatella. Wala po akong kinuha, mariing sabi ni Maribel. Pinipilit manatiling kalmado. At wala po akong kinalaman sa anumang nawawala. May warrant po kami para imbestigahan, sabi ng pulis, at nagsimula silang maglakad patungo sa kanyang silid. Alam ni Maribel na hindi siya makalalaban. Kailangan niyang sundin ang batas. Ngunit alam din niyang may mas malaking panganib ang naghihintay. Kung maipit siya sa investigasyon na ito, sino ang magpoprotekta sa kanyang mga anak? Habang iginagabay siya ng mga pulis patungo sa kanyang kwarto, biglang umilaw ang kanyang telepono sa bulsa. Isang text message mula kay Kadia. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang binabasa ang mensahe. Maribel, nasa bodega sila. May mga lalaki, kukunin ang mga bata. Tulungan mo sila. Tila huminto ang mundo ni Maribel. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pagpapatiis ay nawala sa isang iglap. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Kadia at ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga anak na nasa panganib. Kailangan ko nang umalis, sigaw ni Maribel at sinubukan niyang kumawala sa mga pulis. Miss, hindi kayo pwedeng umalis, sabi ng pulis at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Pinaghihinalaan ka. Ako si Maribel Alonso, sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paghihiganti. Ako ang ina ng mga batang nasa bodega at ang babaeng nagdemanda sa akin ang pumalit ng gamot ni Severino Belmonte. May ebidensya ako. Kaya bitawan niyo ako kung ayaw niyong masira ang reputasyon niyo sa isang kasong ipinaglalaban ko ang sarili kong mga anak. Natigilan ng mga pulis. Ang pangalang Maribel Alonzo ay tila nagbigay ng kislap sa kanilang mga mata. Ang pangalan ng babaeng matagal nang nawawala. Ngunit wala ng oras. Habang pinipilit na kumawala si Maribel, narinig niya ang tunog ng isang makina. Mabilis, papalayo. Tumakbo si Maribel palabas ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gate. Nakita niya ang isang puting van na nagmamadaling lumabas mula sa bakuran. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Mga anak ko, sigaw niya. Naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay bumubulong sa kanyang tainga, ngunit ang tanging niyang naririnig ay ang takot sa kanyang sariling puso. Hinabol niya ang van, walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang tanging nasa isip niya
ay ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maribel. Ang tanging naririnig niya ay ang paghampas ng kanyang puso sa kanyang dibdib. At ang tanging nakikita niya ay ang puting van na papalayo. Bit-bit ang kanyang mga anak. Ang takot na mawala muli ang kanyang dugo. At laman ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na meron siya. Ellie, Mara, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Hindi siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na lumalapat sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Tila sinusubukan niyang abutin ang van na nagmamadaling lumayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa likod ng sasakyan. Pilit na umaasang makita ang mga anino ng kanyang mga anak. Nakita niya ang van na papalabas na ng gate ng mansyon. Alam niyang ito ang huling pagkakataon. Kung makakalabas ang van na yon, mawawala na sa kanya ang kanyang mga anak. Walang pag-aalinlangan. Inihagis niya ang kanyang sarili sa harap ng papalabas na sasakyan. Nagulat ang driver. Narinig ang isang matalim na tunog mula sa mga gulong na pilit na huminto. Ang van ay huminto ng ilang pulgada lamang mula sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit nanatili siyang nakatayo, isang matigas na pader ng determinasyon. Bumukas ang pinto ng van at bumaba ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. "Ano ba, miss? Nababaliw ka na ba?" Sigaw ng isa. "Umalis ka sa daan." Ngunit hindi kumilos si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa loob ng van. Nakita niya sina Ilay at Mara, nakaupo sa likod, nanginginig sa takot. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay nanlaki nang makita siya. At sa mga sandaling iyon, nakita niya ang pag-asa sa kanilang mga mata. "Mga anak ko yan," sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay nagpahiwatig ng kanyang pagiging ina. "Hindi niyo sila pwedeng kunin." "Wala kaming alam sa sinasabi mo," asik ng isa pang lalaki, at sinubukan niyang itulak si Maribel. Ngunit naghanda si Maribel. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang pepper spray na laging nasa bulsa niya para sa self-defense at agad na inispray sa mukha ng mga lalaki. Ang mga lalaki ay napasigaw sa sakit na pahawak sa kanilang mga mata. Agad siyang sumampa sa van. Hinila sina Ellie at Mara palabas. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa kanyang bisig. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, ang matalim na pandinig ni Severino Valmonte ay nakarinig ng mga sigawan. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kuryosidad ay nagtulak sa kanya. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, dahan-dahan niyang itinulak ang gulong ng kanyang wheelchair patungo sa balkonahe. Nang makarating siya sa balkonahe, bumungad sa kanya ang hindi inaasahang tanawin. Nasa labas ng gate si Maribel. Basang-basa ng ulan, yakap-yakap ang dalawang bata, habang may dalawang lalaking nagtatakip ng muka sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mukha ay pununo ng determinasyon. Tiningnan ni Severino ang mga bata. Ang mga matang yon, ang mga mukhang yon. Biglang bumalik sa kanyang isip ang alaala ni Elias noong bata pa ito. Isang pamilyar na kirot ang sumagi sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapagsalita, inangat ni Maribel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Severino, puno ng galit at pait. "Severino Valmonte!" sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gabi, puno ng kapangyarihan. "Pabayaan niyo ba silang agawin ang inyong mga apo, tulad ng ginawa niyo sa akin 5 taon na ang nakakaraan?" Nagyelo si Severino. Ang mga salita ni Maribel ay tumagos sa kanyang puso, tulad ng isang matalim na sibat. "Apo? 5 taon na ang nakakaraan." Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang lihim na pagpapakasal ni Elias, ang balita tungkol sa kambal na anak,
ang kanyang pagtanggi at pagpapaalis sa kung sino man ang nangahas na magdala ng kahihiyan sa kanyang pangalan. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtanggi ay biglang naglaho. Ang katotohanan ay nakatayo sa harap niya, basang-basa. Yakap ang kanyang mga apo. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Donatella, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at galit. Hawak niya ang isang lumang baril ni Severino na matagal nang nakatago sa cabinet. "Bitiwan mo ang mga bata," sigaw ni Donatella, ang kanyang boses ay puno ng histerya. "Hindi ka naaabot sa gabi." Ang hininga ni Maribel ay tila nawala sa kanyang lalamunan nang makita niya si Donatella. Hawak ang lumang baril ni Severino. Ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas mabilis kaysa dati. Isang mapanganib na ritmo na nagbabala ng trahedya. Niyakap niya ng mahigpit sina Ellie at Mara, handang gamitin ang kanyang sariling katawan bilang panangga. "Hindi ka na makakatakas, Maribel," sigaw ni Donatella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. "Papatayin ko kayong lahat. Akin ang lahat ng ito." Ang hininga ng kamatayan ay tila lumulutang sa hangin. Naramdaman ni Maribel ang pagdampi ng mga labi ng kanyang mga anak sa kanyang pisngi. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Mula sa balkonahe, si Severino, na nakasaksi sa lahat, ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Ang imahe ni Elias na lumabas sa kanyang isip ay tila sumigaw ng babala. Ang mga bata, ang kanyang mga apo, nasa panganib. Gamit ang lakas na hindi niya alam na mayroon pa siya. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti na matagal nang hindi gumagalaw ay nanginginig. Bawat paggalaw ay puno ng sakit. Ngunit ang adrenaline ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas. Naglakad siya, dahan-dahan ngunit determinadong hakbang patungo sa direksyon ni Maribel at ng kanyang mga apo. "Donatella, tama na yan," sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit may kapangyarihan na. "Huwag kang gagawa ng katangahan." Ngunit bingi si Donatella sa anumang lohika. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Maribel, puno ng puot. Itinutok niya ang baril sa direksyon nila. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa labas. Mabilis na pumasok sa gate ang dalawang patrol car. Bumaba ang mga pulis at agad na naglabas ng kanilang mga baril. "Mga pulis yan!" sigaw ng isang opisyal. "Bitawan mo ang armas mo, miss." Nagulat si Donatella. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang baril ay tila mabigat sa kanyang kamay. Ang kanyang mga plano ay biglang gumuho sa isang iglap. "Wala akong ginagawang masama," sigaw ni Donatella, pilit na nagpapalusot. "Sila ang nagnanakaw sa akin." Ngunit humakbang si Maribel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Donatella. "May ebidensya ako, officer," sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Pinapalitan niya ang gamot ng matanda. "Mr. Severino Valmonte, sinusubukan niyang patayin siya para sa kanyang mana. May sample ako ng gamot na pinalitan niya." Nanginig si Donatella. Ang kanyang mukha ay namutla at ang baril ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang lahat ng pagpapanggap ay biglang gumuho. Agad na nilapitan ng mga pulis si Donatella at kinasuhan siya. Habang dinadala siya palabas ng mansyon, gulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at kahihiyan. "Babalingan ko kayong lahat!" sigaw ni Donatella. Ang kanyang boses ay garalgal habang kinakaladkad siya palabas. Walang sino man ang makakakuha ng pera ni Severino. Walang sino man. Nang tuluyan nang mawala si Donatella sa paningin, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng hangin at ang tibok ng mga puso nakakatapos lang makaranas ng matinding takot. Naiwan si Maribel na nakatayo,
Yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Severino, na ngayon ay dahan-dahang bumalik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at sakit. Dahan-dahang gumulong si Severino sa kanyang wheelchair patungo kay Maribel. Nang makalapit siya, huminto siya at pagkatapos ay ginawa ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa harap ni Maribel at ng kanyang mga apo, dahan-dahang lumuhod si Severino. Ang kanyang matandang katawan ay tila bumigay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga apo, puno ng awa at pagsisisi. "Patawarin mo ako, Maribel," mahinang sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay garalgal. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, sa pagtakwil kay Elias, sa pagpaparusa sa inyo. Patawarin mo ako, mga apo ko." Ang kanyang kilos ay tila nagpapakita ng lahat ng kanyang pagsisisi, ng kanyang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang isang golden moment na hindi malilimutan. Isang dating matigas at walang pakialam na tao ay lumuhod, humihingi ng tawad. Napakasakit sa puso ni Maribel ang makita ang kanyang dating kalaban na nasa ganoong sitwasyon. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay masyadong malalim. "Salamat po, Mr. Balmonte," sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagod. "Salamat po sa pagligtas sa amin." Ngunit huminga siya ng malalim. "Ngunit kailangan na po naming umalis. Ang bahay na ito, hindi po ito tahanan para sa amin." Ang mga salita ni Maribel ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa loob ng mansyon. Si Severino, na nakaluhod pa rin sa kanyang wheelchair, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Hindi na dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa pagtanggi ni Maribel. "Maribel," garalgal ang kanyang boses, puno ng pagmamakaawa. "Huwag kang umalis. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang mansyon na ito, ang lahat ng kayamanan ng Balmonte, para sa mga apo ko, para sa inyo." Tiningnan ni Maribel ang matanda. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kaunting awa, ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas matindi pa rin. Ang mga taon ng pagtatago, ang pagdurusang dinanas ng kanyang mga anak, ang lahat ng hinanakit ay hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Hindi na siya ang Maribel na madaling mabula ng pera o kapangyarihan. "Mr. Balmonte," sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Salamat po sa inyong alok, ngunit hindi ko kailangan ng kayamanan niyo. May trabaho ako, may sarili akong pera, at ang kailangan ng mga anak ko ay kapayapaan, hindi ginto na puno ng alaala ng sakit." Nagsalubong ang mga kilay ni Severino. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Sa kanyang mundo, ang pera ang sagot sa lahat ng problema. Ang pagtanggi ni Maribel ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao, isang patunay na ang kanyang yaman ay walang silbi laban sa dignidad ng isang ina. Ang mahalaga po ngayon ay ang kapakanan ng mga bata, patuloy ni Maribel, habang hinahaplos ang buhok ni Eli at Mara. Kailangan nila ng tunay na tahanan, hindi isang mansyon na puno ng mga lihim at away. Tumayo si Maribel. Lumapit siya kay Kadia, na tahimik lang na nakikinig sa lahat. "Kadia," sabi ni Maribel, puno ng pagmamahal, "sumama ka sa amin. Ikaw ang nag-alaga sa kanila sa loob ng 5 taon. Ikaw ang kanilang tunay na anghel. Hindi ka na magiging alipin." Nagulat si Kadia. Ang kanyang mga mata ay nanubig sa luha. Sa kanyang buong buhay, hindi niya inisip na makakawala siya sa mansyon ng Balmonte. Ang utang na loob niya kay Maribel at Elias ay matagal nang nabayaran. "Maribel?" Bulong ni Kadia, ang kanyang boses ay nanginginig. "Halika na, Kadia," ngiti ni Maribel. "Magsisimula tayo ng bagong buhay, isang buhay na walang takot."
Hinawakan niya ang kamay ni Kadia at ng mga bata. Naglakad sila patungo sa gate ng mansyon kung saan nakaparada ang isang bagong kotse na binili niya gamit ang kanyang sariling pinaghirapan. Nagmadaling gumulong si Severino sa kanyang wheelchair. Pilit na hinabol sila. Maribel, please, hayaan mong makita ko sila. Ang mga apo ko. Huminto si Maribel sa gate. Tumingin siya kay Severino. Ang matanda ay mukhang lalong tumanda. Puno ng pagsisisi at panghihinayang. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang asawa sa matanda. Hindi po kami aalis ng tuluyan, Mr. Valmonte, sabi ni Maribel sa isang tonong mas malambot kaysa kanina. Maghahanap po kayo ng sarili niyong bahay. Kung magbabago po kayo at handa na kayong maging isang tunay na lolo para sa kanila, papayagan ko po kayong bumisita. Hindi ko po aalisin sa kanila ang karapatan nilang magkaroon ng lolo. Pero sa ngayon, kailangan po namin ng espasyo. Ang mga salita ni Maribel ay tila bumato sa puso ni Severino. Hindi niya maaaring bilhin ang kanyang pamilya. Kailangan niyang paghirapan ito. Sige, mahinang sagot ni Severino. Puno ng pait, ngunit may tanggap. Sige Maribel, salamat. Isinakay ni Maribel ang mga bata at si Kadia sa kotse. Habang inilalabas niya ang sasakyan mula sa mansyon ng Balmonte, ang araw ay sumisikat na. Ang ginto nitong liwanag ay tumatama sa windshield. Ang lumang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan at kalungkutan ay naiwan sa kanyang likuran. Sa salamin ng kotse, nakita ni Maribel si Severino na nakatayo sa gate, nakatitig sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng matinding kalungkutan, ngunit sa isang kakaibang paraan, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ito ang simula. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ang kanyang tunay na kayamanan ay hindi ang mansyon o ang ginto, kundi ang kalayaan at ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Isang taon na ang nakalipas. Lumipas ang isang taon at ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom, ngunit ang mga aral ay nanatili. Hindi na si Maribel Alonzo, ang babaeng dating nagtatago sa anino ng Casa Balmonte, kundi isang babaeng nakatayo ng matatag sa sarili niyang liwanag. Sa isang malaking gusali sa gitna ng Green Hills, nakatayo ang Pag-asa Rehabilitation Center, isang modernong pasilidad na pag-aari ni Maribel. Ang mga pader nito ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang bawat sulok ay amoy sariwang bulaklak at lemongrass. Dito, kasama si Kadia, na ngayon ay kanyang pinagkakatiwalaang operations manager. Buong pagmamahal at dedikasyon nilang tinutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng paggaling. Ang tagumpay ni Maribel ay hindi lamang pinansyal, kundi isang testamento sa kanyang determinasyon at kakayahan. Ang kanyang mga kamay, na dating naglilinis ng mansyon, ngayon ay humahawak ng panulat, nagbibigay ng mga desisyon na nagbabago ng buhay. Sina Ellie at Mara, ngayon ay masigla at malusog. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa kanilang bagong bahay, isang simpleng, malinis at komportabling bahay na binili ni Maribel sa isang tahimik na subdivision. Dito walang takot, walang pananakot, tanging pagmamahal lamang. Nag-aaral sila sa isang magandang paaralan at ang kanilang mga guro ay laging nagpupuri-og sa kanilang talino at kabaitan. Tuwing linggo, may isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang bahay. May dalang mga paboritong prutas ng mga bata at maliliit na laruan. Si Severino Balmonte, hindi na siya ang mapagmataas na don ng Casa Balmonte. Ang kanyang mga mata ay malambot na at ang kanyang mukha ay may bahid na ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Humingi siya ng tawad, hindi sa isang araw, kundi sa bawat linggo na dumadalaw siya, sa bawat kwentong ibinabahagi niya sa mga apo, at sa bawat pagbabago na ipinapakita niya. Hindi pa ganap na napatawad ni Maribel ang lahat ng sakit na dinulot ni Severino. Ngunit pinili niya ang kapayapaan. Pinili niya ang pagbibigay ng pagkakataon.
Nakita niya ang pagsisisi sa mata ng matanda at para sa kapakanan ng kanyang mga anak, hinayaan niya ang kanilang dugo na muling magkonekta. Natuto si Severino na ang pamilya ay hindi binibili ng yaman, kundi nabubuo sa pagmamahal, paggalang at pagpapatawad. Ang Casa Valmonte ay nanatiling isang bahay na malaki at tahimik para kay Severino, ngunit ngayon ay may mga linggo na puno ng tawa ng kanyang mga apo na nagdadala ng liwanag sa madilim na pasilyo. Samantala, si Donatella Cruz ay nasa likod ng rehas, binabayaran ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga panloloko, ang pagtatangka sa buhay ni Severino, at ang kanyang utang sa kasino ay lahat ay nabunyag. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng kulungan. Ang kanyang dating kapangyarihan ay napalitan ng pag-iisa. Walang pagpapatawad para sa kanya. Ang kanyang karma ay naging kanyang huling hatol. Sa pagtatapos ng bawat araw, pagkatapos patulugin ang kanyang mga anak, umuupo si Maribel sa kanyang beranda. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala siyang asawa, wala siyang nobyo, ngunit ang kanyang puso ay puno. Puno ng pagmamahal sa kanyang mga anak, puno ng pagmamalaki sa kanyang mga tagumpay, at puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Ang lihim sa likod ng pader ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang inang nagtagumpay sa lahat ng pagsubok, isang inang hindi naghahanap ng prinsipe, kundi naging reyna ng sarili niyang kaharian. Ang kanyang pagbangon ay hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili niya at sa mga pusong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang kanyang pagbangon ay hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili niya at sa mga pusong nagmamahal sa kanya ng totoo. Maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama si Maribel mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay hanggang sa kanyang muling pagsilang. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng melodrama. Ito ay isang salamin ng bawat inang Pilipina na lumalaban, nagtitiis, at umaahon para sa kanyang pamilya. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandaling nakikita ni Maribel, ang kanyang mga anak, na nagugutom at nahihirapan, naramdaman ko ang bawat kirot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang imahinasyon, kundi inspirasyon mula sa mga kwento ng katatagan na ating nakikita sa paligid. Ang pinakamahirap isulat ay ang mga sandaling kailangan niyang magpanggap na matigas ang puso kahit ang kanyang kalooban ay wasak na wasak. Ngunit sa bawat luha na pilit niyang pinipigil, lalong umusbong ang apoy ng kanyang pagbangon, parang isang munting buto na tumubo sa tigang na lupa at naging isang malakas na puno. Ang bawat karakter sa kwentong ito, mula sa mapait na si Severino hanggang sa mapanlinlang na si Donatella, ay nagturo sa atin ng iba't ibang mukha ng sangkatauhan. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kwento ni Maribel ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pagpapatawad, ng pag-asa at ng kakayahang bumangon kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan. Ito ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina. Ikaw ba, sa posisyon ni Maribel, kakayanin mo bang patawarin ang mga taong nagdulot sa iyo ng matinding sakit? O pipiliin mong manatili sa pait ng nakaraan? Ano ang iyong tunay na pag-asa sa gitna ng unos? Naway nagbigay ang kwentong ito ng liwanag sa inyong puso at nag-iwan ng pag-asang ang bawat pagsubok ay may katapusan at ang bawat sakit ay may lunas. Kung nagustuhan niyo po ang aming kwento, inaanyayahan po namin kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Malaki po ang maitutulong ng inyong like at share upang mas marami pa ang makarinig sa kwentong ito ng pag-asa at pagmamahal. Maraming salamat po muli sa inyong suporta.